Okay, magandang araw muli mga kababayan and welcome back to YouTube channel. Meron tayong panibagong pag-uusapan na naman ngayon, ano? At ito nga nanggaling dito kay Senador Marcoleta at ilang sinusuhulan nga nito ni Undersecretary DPWH Cabral, itong si Senator SP Soto mga kababayan, at may mga nilabas nga na text itong si Marcoleta na kung saan meron text nga si Yusek Cabral dito kay Senator Soto kung saan tila parang sinusuhulan nga mga kababayan, ano? Kaya ito pakinggan natin itong video ni Senator Marcoleta. Sa unang pagdinig, Sen, parang ang statement nung Yusek Cabral, parang siya ang pinakawalang kamuwang-muwang. Wala pa ako sinasabi na kung siya may kasalanan o wala. Ang sinasabi ko, papunta ako doon. Ang problema, nakikita nyo sa pagtatanong ko sa kanyang pagsagot, nakikita niya yun eh. Paiwas, puro paiwas. Hanggang sa napili niya na lang na mag-resign na lang siya. Bakit ka magre-resign? Tinatanong pa lang kita. Una, tingnan, napansin nyo ba? Bakit niya tinext si Senator Soto? Yung staff daw po ni Senator Soto. Tinext niya. Yung tinext niya, bandang Hunyo yun eh. Kapo-proclaim lang namin na 12 senador. Tinext niya na sinabi niya, Sir, how are you? Meron ka bang mga priority projects? Bibigyan kita ng 500 million for now. At kung mabigay nyo sa akin ng priority para maiwasan po natin yung mga ganito, ganyan, I will send you the menu. Ikaw ang undersecretary. Anong kapangyarihan mo para, ba't ka nagpresenta? Una yun, ba't ka nagpresenta? Siya nag-offer eh. Sapagkat alam niya siguro na si Senator Soto is a contender for Senate President. Kasi kapo-proclaim lang namin eh. O paano kung tanungin ko siya? Ito yung iniiwasan niya. Ito ba ang una mong text kay Senator Soto? Alalahanin mo, si Senator Soto matagal ding nag-serve sa Senado. Isa sa pinakamatagal. Tama po. Naman ay inamin din po niya. Inamin niya. Ngayon, itatanong ko lang naman, wala naman akong ibig sabihin dito. Ito siguro yung ayaw niya sagutin ngayon. Ilan pang senador ang tinext mo? Maliban kay Senador Soto. Kasi maaaring makikita ko yan eh. Isasabihin ako lahat yung mga papeles mo dyan eh. Tapos sasabihin ko sa kanya, tatanong ko, bakit naman ako hindi mo tinext? Na-proclaim din naman ako eh. May paborito ka ba? Hindi nga alam namin. Tama ba yung sinasabi na napapatunayan kung isa-isa na may paborito kang contractors? Meron ka pang paboritong contractors na congressmen. Ito congressman, may tinetext yan? Congressman na contractor. Sagutin mo ako kasi mapapatunayan ko rin ito. Kung gusto mong sagutin o ayaw mong sagutin, baka makontempt ka. Baka itong iniiwasan ngayon. Yun ang mali doon eh. Parte ka ng sistema. Bakit ikaw magpipresenta? Yusek ka eh. Magte-test ka sa mga net pa lang ito dyan, ha, Delson? Binubuo pa lamang yan. Binubuo pa lang, ikaw na ang nag-i-invite sa kanila na maglagay na kayo ng paborito nyong mga project. Parang wala doon duplication. Tama ba yun? Akala ko ba ipinagtiwala sa inyo ng pamahalaan, ang katungkulan, kayo ang tumingin sa pangangailangan ng bansa natin kung saan lahat ilalatag ang mga project ng makikinabang buong bansa. Bakit pamimiliin mo yung politiko? Di ba? Pagkatapos, halimbawa, yung ibinulgar ni Representative Toby Chanco. Pag tiningnan mo yung resibo, magsasawa ka ng kakikita, puro saldi ko, 13.8 billion pesos. Sasabihin ko sa DBM, bakit ka pumayag? Sasabihin ko kay Yusek Cabral, ito ba ang pag-allocate? Magkano yung sa ako Bicol Party List? Magkano yung ganito? Pagkatapos katapos-tapusan, maalala ko yung party list ko. Magkano yung Sagip Party List? Baka maawa ka eh. Baka manlumo ka eh. Ito yung sistemang bulok na sinasabi ko. Pagkatapos magko-concentrate ka doon sa dalawang sinungaling, saan tayo pupunta? Anong gusto mo, Butete? Pupunta ka ba sa Scarborough Shoal, Jen? Para manghuli ka lang ng sapsap?
Hindi. Hindi ako magpapagod na. Pupunta ako sa ISIS. Pagkatapos, ang uhulihin ko lang pala ay butete. O kaya dilis. Dito lang sa Sapa, meron na. Sinayang ko naman nakatakot-takot na gasolina. Pati yung panganib na susuungin ko na baka harangin ako ng mga... alam na kung sino yung harang sa papunta kasi sa Scarborough. Ang puro dilis lang pala yung pinupuntirya mo. Ito yung sinasabi ko eh. Mulat pula pa, nung ako ang mag-chairman, nilay down ko na yung direction. Ang gusto kong tuntunin, sino lahat ang may kasalanan dyan. Kaya after third investigation, 17 na. Hindi ko sinasabing may kasalanan yon. Pero kinakailangan ipagtanggol ang sarili na. May paliwanag. Pinangalanan kayo eh. Ayan mga kababayan. Talagang ano yun, no? Yung nakita po natin yung sinasabi ni Senador Marcoleta, ay talagang ano to eh, parang gusto niyang hatagan ni Cabral itong si Soto. Ino-opera niya, no? 500 million mga kababayan ang ino-offer niya, no? Kung sakali meron siyang priority project itong si Senator Soto. Alam niyo mga kababayan, gito kagaling si ano eh, si Senator Marcoleta, di ba? Huling-huli niya eh. Alam niyo itong text nito, binanggit na to mga kababayan ni Senador Marcoleta sa plenary, no? Tinanong niya ito kay Senator Soto kung ano ang tinext ni Cabral dito kay Senator Soto nga, no? At sinagot ito ni Senator Lacson. Ang sabi na greeting lang na ginigreet nito si Soto dahil nga nanalo bilang isang senador, no? Ginigreet niya lang o maging Senate President kasi maasa siya na magiging Senate President to siguro papalakas siya sakaling manalo na bilang isang Senate President. Meron na siyang backer na mga kababayan. Ito nga tinitext niya na at no-opera niya na mga kababayan, ano. At ang napakalaking halaga at ito'y 500 billion pesos na kung saan talagang ino-offer niya. Kung mayroon kang priority na project ay sabihin mo sa akin may mga may mga tuntunin na, no, kung saan hindi ito magiging bulilyaso mga kababayan. Kaya ito katindi sa may DPWH. Kaya ang nangyari, habang ito kinakausap, no, inimbestigahan ni Senator Marcoleta at Sus Cabral, ay hindi na alam kung nasabihin. Kaya ang ginawa na lang niya, nag-resign na lang siya mga kababayan bilang isang undersecretary ng DPWH. Kaya ito mga kababayan talagang sayang nga lang at dahil nga si Senator Marcoleta ay tinanggal bilang isang committee ng chairman ng committee ng Blue Ribbon Committee, no? At yun nga, imbis maganda sana yung tahakin ng investigasyon patungkol nga dito sa may manual yung flood control nito, ay nangyari yung iba ang direksyon, no? At ito nga sa pamumuno ni Senator Lacson, ang tinutukoy niya lang dito, ang tinutumbok niya lang dito dinidiin niya lang dito si Bryce, no? At saka itong isa pa nakasama ni Bryce at si JP. At yan nga nangyayari mga kababayan, para na umiiwas sa totoong direksyon na nais na itahakin ni Marcoleta na kung saan talagang mahuli ang pinakaulo, no? Malaking isda na dapat na kung saan ito ang ulo ng sindikato mga kababayan sa DPWH. Kasi talagang totoo yan, ano? At meron dyan sa likod ni Vizcaya, sa likod ng DPWH, ay meron talagang dyan, may pinakaulo talaga dyan mga kababayan na kung saan talagang siya ang gumagalaw na para makuha talaga yung mga pera ng kaban ng bayan. Yan, isa na yan si Martin Romualdez at binanggit din nga ni Senator Marcoleta nung pinisent ni Tiangco, no, Congressman Tiangco, yung USB, lumabas doon yung napakamaraming pangalan nitong ni Saldico, kung saan talagang puro Saldico ang project. At ang nangyari nga, maabot ng 13.8 billion yung napunta rito kay Saldico. Isip mo, napakalaking pera, napakalaking halaga niyan, yung 13.8 billion na kung saan pinasasasaan nila mga kababayan ng kanilang pamilya, maging kanyang anak, no, na si Claudine ko, mga kababayan, na kung saan talaga namang buhay mayaman talaga na kung saan walang pakialam sa paggasta kasi hindi man nila pinaghirapan yan. Samantalang maraming mga Pilipino na talagang naghihirap, no? Naghihirap. At nakikita po natin, tama itong nangyayaring sa atin na magkaroon ng
matinding rally para may paramdam sa mga politiko, no? Na talagang galit na ang taong bayan. Ewan ko lang mga kababayan, itong mga taong itong magnanakaw na to sa kaban ng ating bayan ay kumikonsensya pa, kung maramdaman pa nilang konsensya, no? Tingin ko parang wala nang konsensya ang mga to, wala nang mga puso to eh. Isip mo, naghihirap ang bansa natin pero hindi nila iniintindi ang kahirapan ng bawat Pilipino, kundi iniisip lang nila yung pera nila, nipapasok nila sa kanilang mga bulsa. Ayan mga kababayan, talagang sana magkaroon na ng pagbabago ang ating bayan. Pasimulan ito sa September 21, ilabas natin ang ating galit, no? At paramdam natin sa bawat politiko na ating binoto, na kung saan di man lahat ng politiko ay ganyan, pero may mga ilang politiko talagang ginagamit, no? Ginagamit itong baluslos para maging matagumpay sila sa kanilang ginagawa, na maging makapangyarihan at sagana sa salapi. At nakita pa naman natin yung ari-arian ni Saldico at ni Romualdez. May mga iba't ibang klase, napakaraming bahay si Romualdez, at may mga sasakyan na luxury at maging mga aeroplano at jet pa mga kababayan, at helicopter. Kaya yan, hanggang dito na lang mga kababayan ang ating update. Kung bago na kayo sa aking channel, please like and subscribe para maging updated ka sa aking ginagawang upload video. Bye bye po and God bless.